Okay, magandang araw sa atin lahat. Ngayon po ay, 2 na ng Enero, ikalawang araw ng Enero, 'yan, madaling araw. Happy, Happy New Year pa rin. Sana po mas maganda na 'no, tingin ko po mas maganda na po ang kalalabasan ng ating bagong taon dahil, unti-unti na pong, yung pong mga taong hindi po nagsasalita, ah, ay nagsasalita na po. Lalo na ngayon 'no, si Mayor Magalong. Alam mo, Mayor, kung noon mo pa sinabi 'tong mga natuklasan mo diyan sa Ilocos, isa lang naman talaga, paulit-ulit ako, ang, pinakamalaking kasalanan lang naman talaga sa atin ni Mayor Magalong ay yung naghanap siya ng gagamba diyan po sa Davao City. Ngayon mukhang rumeresback-resback siya 'no? Gusto niyang, una nakikisawsaw na siya rito sa Cabral Files. Ngayon naman, talagang siniwalat ni Mayor Magalong ang mga natuklasan niyang katiwalian diyan mismo sa Ilocos Norte. Yan yung matagal na naming sinasabi sa iyo, Mayor Magalong. Huwag ka nang makialam sa Davao at, pilit na pilit lang naman. Sabi nga namin noon, 'di ba? Bumaba ka lang sa Baguio, Ilocos Norte na. Yan po ang pag-uusapan natin, isinawalat na po ni Mayor Magalong ang katiwalian na diyan sa distrito mismo nito ni Sandro Marcos. Yan, Happy New Year tayo nito. Okay. Pag-usapan din po natin, eto po, ang tagal na netong topic. Hindi na po ubra na pasasamain nyo lang yung pong nagdadala ng balita, yung, mensahero lang po. May Cabral Files, bakit ayaw nyo na lang ilabas? Bakit ayaw nyo na lang ilabas? Kare-kare na lang ang narito. Wala nang spaghetti, kare-kare na lang. Nanawa na sa kare-kare ko yung mga tao, eh. Ako na rin nag-uwi ng sarili kong, handa. Ilabas nyo na yung Cabral Files para hindi na nalilito, hindi yung binabanatan nyo si Libiste. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na agad natin, no? Alam po ninyo, pasensya na po kayo, akala ko tapos na ako ng akala ko umaga. Nalito rin ako, natulog ako nung hapon, eh. Akala ko umaga na ngayon. Yung panggabi ko pa palang ano, ang, hindi nakakalito mismo yung minsan yung mga oras, eh. Okay, ito po sana yung panggabi natin kaya lang inabot na po tayo ng madaling araw, pasensya na po. Yung mga gising pa, mabuhay po kayo. Yung mga hindi nagising, gumising kayo. Mahirap yan. Mahirap yung taong walang gising. Okay, pag-usapan po natin 'no, meron lang po akong paparinig, medyo nasanay na tayo rito sa parinigan. Ito po ay sa, ano po 'to ni ano, ni Ted Filon 'no, nag-guest yata 'to si Magalong. Ilocos Norte, mga projects doon talagang maanomalya na eh. Meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure at nung kinakausap ko na yung mga residente doon, community doon, natataranta na yung mga district engineer dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon sa akin. Tapos
Magalong. Sabi niya, maanomalya na raw, no? May nagdeklara pa raw na district engineer diyan po sa Ilocos Norte, no? Na force majeure. O para lang po ipaliwanag natin yung force majeure sa mga hindi masyadong nakakaalam kung ano yung force majeure. Dinideklara nila nung hinahanap niya yung mga sangkaterbang bilyon-bilyon na pinagkagastosan ng pondo ng taong bayan. Dinideklara na force majeure yung nasira dahil sa kalikasan. Ha? Hinahanap mo, asan dito yung pinatayo yung bilyon-bilyon na flood control project? Aba, tinangay. Walang maipakita, tinangay na lang. Natataranta daw, mali-mali ang mga sinasabi ng mga district engineer. Talagang pagka ghost project, kaya ito po yung pagkakaiba ng pilit na pilit kayong yung mga tao, yung mga loyalista, mga dilawan at kakamping, pilit na nagsasabi na may malaking budget, si Pulong may malaking budget sa Davao City. Hindi naman po yung problema yung budget eh. 'Di ba? Ang problema po kung mayroon bang pinapatayo. Yun po yung problema natin eh. Kung ginagamit ba yung budget, pabalik-balik kayo sa Davao City. Sa totoo lang po, sa dami po na nag-imbestiga, maski po si Vince Dizon, personal nagpunta ron. Kasi siyempre, utusan yan. Sige, maghanap kayo ng butas doon. Maski po itong si Magalong, personal na nagpunta sa Davao City, wala po silang masabi na anomalya. Alam niyo po, hindi po problema yung flood control project, hindi po problema yung may proyekto. Natural, dapat magkaroon ng proyekto yung DPWH. Ang problema po natin sa DPWH ngayon, sa panahon po ni BBM, ghost project at saka substandard projects. Sangkatutak po yan. Yung dapat na proyekto na ginagawa ng DPWH, pinera nila. Yun ang problema natin. Kasi laging binabalik, bakit nung panahon ni Duterte may flood control din? Bakit nung panahon ni Duterte may malalaki ring proyekto? Kaya nga build si Tatay Digong eh. Dahil malalaki talaga yung proyekto. Magkaiba po yung malalaking totoong proyekto sa malaking budget pero walang proyekto. No? Kaya nga pinagmamalaki namin yung build. Totoo namang may proyekto si Tatay Digong. Yun yung point namin doon. Hindi po yung sinasabi ninyo, puna kayo ng puna ng flood control. May flood control din kay Digong. Puna kayo ng puna. Malaki budget. Malaki rin budget ni Digong. Hindi naman po problema yung malaking budget sa infrastructure. In fact, pinagmamalaki namin na ang infrastructure, golden age nung infrastructure yung panahon ni Tatay Digong. Eto po, kahit na po bumaliktad si Magalong, sa sarili niya na lang po sisiraan niya. Ibig nyo sabihin, kai-interview lang sa kanya ni Ted Filon, bigla siyang babaliktad na naman. Hindi, bahala siya sa buhay niya. Basta ito, binabalita natin, sinusuri natin yung sinabi niya. Ngayon, kung mali po itong sinasabi ni Magalong, doon nga tayo nagtataka. Bakit hindi nyo ilantad kung ano yung na-investigasyon ninyo, ICI? Di ba nagpunta riyan si Sandro Marcos? It's about time na kung ano man yung investigasyon na ginawa ninyo kay Sandro Marcos, dapat nyo nang ilantad. Tuloy po natin. Tinatanong ko na yung residente, hindi rin totoo yan. Isa pa ho, napakalaki ho ng pondo na nailagay ho sa Ilocos Norte. Isang distrito pa lang ho yun. Umabot na ho ng 12.9 billion noong 2025. Iba pa yung ibang distrito.
Oh, akalain niyo yun, isang distrito, isang taon, umabot ng 12.9 billion sa isang distrito pa lang, diyan sa Ilocos Norte. Ganyang kalaki yung bumuhos na pera. Ang problema, may nakikita ba silang proyekto? Yung bang Ilocos Norte, welcome na welcome dito, asan yung ano? Oh. Talaga ho, daming mga anomalya. Are you referring to the district of Congressman Sandro Marcos? Ang tinanong sa kanya, are you referring? Ang sinasabi mo, Mayor Magalong, yung distrito ni Sandro Marcos? Pakinggan niyo yung sagot nito ni Magalong. Malaki rin ho natanggap based din doon sa files na naibigay ho sa atin. About 13 billion din na natanggap niya noong 2025. Iba rin ho yung sa ibang distrikta ng Ilocos Norte sa 2nd District. From 2 billion natanggap nila 7 billion din. So can you just imagine for the entire Ilocos Norte, almost 20 billion for 2025 ang naibigay na. At may mga pinili lang na mga contractor dyan. Tinanong ko si Yan po Pili lang ang kontraktor sa Ilocos Norte. Nagkakanda utal-utal daw yung mga DPWH engineer. Bakit wala pong tayong nababalitaan? Wag na po yung congressman kasi hindi naman talaga nila kayang sampahan ng kaso yan si Sandro Marcos Yun na lang pong mga district engineer. Yung mga kontraktor na lang po ng Ilocos Norte. Bakit po wala tayong nababalitaan? Wala tayong nababalitaan na nakasalang para imbestigahan. Wala tayong nababalitaan na mayroong isinasalang para kasuhan na taga Ilocos Norte. Mapa congressman, mapa engineer. Bakit ligtas na ligtas po yung Ilocos Norte? Kinakailangan pa ba nating espelengin yan? Yan po Ganyan po ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kunwari mayroong paglaban sa korupsyon. Mahiya naman kayo. Sabay matutuklasan mo. Kaya pala tumatahimik si Vince Dizon ngayong mga panahon na to. Matutuklasan mo. Involved pala talaga yung first family. Ayon kay Magalong. Pucha, hindi naman tayo nag-iimbento ng kwento. Wala po akong mga sariling ito po sasabihin ko, hindi po ako magmamarunong na meron akong source, meron akong wala po akong source. Ang source po natin, interview ni Magalong mula rito kay Ted Filon. Ang hinala ko dyan, Regine, hindi yung kung nasa ICI pa ba si Magalong. Baka ito pa yung dati nung siya po ay nasa ICI pa. Ito kaya yung dahilan kaya nag-resign si Magalong? Ayaw ipalantad sa kanila yan? Wala akong mga bubuit, hindi natin kinakailangan Alam po ninyo, ang pinakamalaki pong sablay nito ni Boy Toques Dizon, yung Cabral Files. Alam din ba yan ni Magalong yung tungkol sa Cabral Files? Eto po, tuloy po natin yung sa Cabral. Gaano po kakilala? Eto po, posibleng lumalabas po to si Magalong ngayon, no? Dahil tigok na si Cabral. Pwede rin naman na gusto nilang isisi ngayon lahat kay Cabral, lahat ng katiwalian. Dahil siyempre, safe na safe Pag ginawa po nila na si Cabral, yung pangunahing suspect, pag ginawa po nilang mastermind si Cabral, lusot na sila lahat. Pakinggan uli natin yung sinasabi nito ni Mayor Magalong tungkol naman kay Cabral.
Ms. Cabral, why is it that you are perceived as the most powerful USEC, that you are even capable of countermanding your secretary, the order of your secretary? Sabi niya, O, teka ha. Naglalagay siya ng premise, di ba? Sinasabi ni Magalong sa atin, bakit ikaw ang pinaka-powerful, perceive na pinaka-powerful na kaya mo pang baliin yung utos sa iyo ng secretary? Nakikita niyo yung play ng words ni Magalong? May conclusion kagad siya na nababali o pwedeng hindi sundin ni Cabral yung inuutos sa kanya ng kanyang secretary. Sino yung secretary? Si Bunoan. Ililigtas nyo ba si Bunoan? Ibig nyo sabihin, hanggang kay Cabral na lang ang gusto ninyo? Pakinggan uli natin. Kasi po, pag si Bunoan ay dinamay nila, putya, imposibleng hindi na madamay yung boss ni Bunoan. Kaya lang, yun na nga no? Napaka-illogical naman na may kakayahan si Cabral na makakilos mag-isa nang walang hindi ina-approve ng kanyang boss na si Bunoan. Na sa kasalukuyan po ay wala pa rin sa Pilipinas. Kung nasan man si Bunoan, wala na pong nakakaalam. Yan. Si Vince Dizon, kung nawala na rin po sa Pilipinas, ayan na po yung pattern nila. Tuwing merong mga taong may kakayahang marami ng alam, nawawala na lang po sa Pilipinas. Para mawala po yung mga ugnay, no, sa pinaka-mastermind. Ito po, tuloy po natin. hindi naman po. Can you please stand up, sabi ko sa kanya, and please come closer to this digital board and I'll show you a chart showing some numbers. At sinabi ko sa kanya, why is it na dito sa Region 4, ang net ng Mindoro Occidental under Congressman Tariela, nasa 2.5. Teka, 2.5 lang yung NEP ng Mindoro. Sabi ni, para malinaw po sa atin yung optics. Bakit nangyari rito is umakyat siya ng 20.9 billion. Anong absorptive capacity ng Mindoro Engineering Office? Sabi ko sa kanya. Tapos next, sabi ko, look at this. Ito, Mindoro Oriental. Bakit from 1.5 billion na net, naging 20.7? Biruin nyo yun sa Mindoro. 2 billion yung isa, naging 20 billion. Yung isa naman, 1.5 billion sa NEP, naging 20 billion. Napakalaki po ng kinarga nila sa Mindoro. Hindi ko na ho pinakita yung iba pang mga alarming din ho kasi yung iba rin. Napaubo siya, tapos bigla siya humingi ng tubig. Sabi niya, kapag uminom siya ng tubig, nanginig na siya. Familiar siya doon sa file. Familiar siya sa file. Nung tinatanong namin siya, kami ni Secretary Bills na siyang agresibo doon. Tinatanong namin siya, why did this happen? Can you explain to us, paano mo na-increase to? And same with the other congressman. Sabi niya, bigla, sir, utos ni Secretary. Yun na lang ang palusot niya. Wala na siya. Tignan niyo yung wordings ni Magalong. Sir, utos ni Secretary. Hindi ba posible yun, Magalong? Na utos talaga sa kanya ng Secretary? Parang ito si Cabral, ang tingin ko rito, parang siya yung operator. Kumbaga sa Congress, siya yung katumbas ni Saldico, no? Sa Kongreso. Pero may amo pa si Saldico, di ba? Ang problema natin kay Cabral, hindi na po siya makakakanta. Hindi na po siya makakapaglabas ng sino yung nag-uutos sa kanya. Pero hindi ba po pwedeng maghanap yun, Mayor Magalong, na may amo pa talaga? Si Bunoan ang amo niya. Bakit hindi nyo rin imbestigahan si Bunoan? Ikalawa kong revelasyon dito, napakarami na palang alam ni Vince Dizon. Sa ginagawa nilang investigasyon, alam niya na pala yung Cabral files na yan. Alam na pala nila yung, sabi nga ni Magalong, pamilyar na pamilyar si Cabral sa mga sinasabi. Galing sa kanya lahat yan. Yung manipulasyon sa NEP, galing po kay Cabral lahat. Pero hindi po ako naniniwala na siya yung mastermind na gusto niyong palabasin ngayon. Na walang kinalaman si Bunoan. Bobo ba si Bunoan? Parang yung sinabi, parang pag naniwala kayo na hanggang kay Cabral yan, maniwala na rin kayo na hanggang kay Saldico lang.
at walang kinalaman si Martin. Maniwala na rin kayo na hanggang kay Martin lang at walang kinalaman yung pinsan niya. Oh. Ito talaga kahit na ano po ang gawin, paikot-ikutin nyo man, lahat po isa lang ang tinuturo eh. Di ba? Lahat po ng mga anomalya na to, yung iba ingay na lang. Pero kung talagang gusto nyong tumbukin kung ano po ang naganap sa Pilipinas, bakit lumawak po yung nakawan na yan? Bakit halos all of government approach? Bakit po ngayon kinakabahan na po lahat pag naririnig yung Sara Duterte na pangalan? Magkakaugnay po yan. Impunity, walang habas. Walang habas na nakawan dahil alam po nila na hindi sila mapaparusahan. Ang problema nila, may timeline niyang hindi mapaparusahan. Hindi sila mapaparusahan hanggat hindi nakakaupo ang mga Duterte. Kaya lahat po nakaharang sa mga Duterte. Bistadong-bistado na ng mga tao. Bukong-buko na kung sinong mga tunay na magnanakaw, kung sinong pamilya ang totoong magnanakaw sa Pilipinas. No? Pero pilit pa rin na Duterte pa rin yung sisihin. Kasi po, dalawa po yan eh. Kinakailangan nilang masira yung Duterte para hindi makabalik sa Malacanang at yari po sila pag nakabalik. Ang hirap po sa kalagayan. Napakasarap. Kayo po, tayo po. Minsan naisip natin, buti pa sila. Pasarap-sarap buhay, natutulog sa pera. Mali-maleta ang dinideliver na kwarta. Pero isipin nyo po, mas masarap pa rin po ang buhay natin. Wala kang kakaba-kaba. Pagod lang tayo. Naghahanap buhay tayo pare-pareho. Tayo po naghahanap buhay pare-pareho. Napapagod, nagpapagod. Pero pagkatapos po, natanggap natin yung sweldo natin, natanggap natin yung pinagpaguran natin. Napakasarap po. No? Pagkatapos natin magpagod sa maghapong pagtatrabaho, matutulog ka na lang. Tama naman ang iniintindi natin kung tayo po ay kakapusin ba o hindi. Pero mas madali pong intindihin yun eh. Yung mga kinaiinggitan po ng marami sa atin na mga magnanakaw na kontraktor, magnanakaw na mga politiko, binabagbag po sila ng hindi po sila nakukonsensya dahil magnanakaw sila. Sila po hindi na mapagkatulog dahil anytime nalalapit na muli na naman pamumunuan tayo ng mga Duterte. Okay lang sana kung ititigil lang yung pagnanakaw nila. Hindi po. Sa tindi ng ginawa nila kay Tatay Digong, sa tindi ng panggigipit nila kay BP Sara, imposible po. No? Maski kami magtatampo kung patatawarin yung mga magnanakaw na yan. Kaya ngayon pa lang po, araw-araw silang nanginginig. Araw-araw. Putya, yan po ang pinakamahirap sa lahat. Yung pressure nila, hindi yung pressure na baka mahuli silang magnanakaw. Lantaran na po ang pagnanakaw ngayon. Lantad na po eh. Pinagmamalaki nga, 2 million bonus. Hindi po, wag mong tawagin bonus yan. Kahit na ano pa po tawag dyan, 2 milyon pa rin yan. Na tinanggap ninyo, nagkataon lang ba? Tinanggap ninyo, pirmahan ng budget? Ang tindi naman ng mga pagkakataon. Huwag nyo man tawaging 2 million yung bonus, huwag nyo man tawaging bonus yan. Ano man ang itawag nyo dyan, ganyan pa rin ang tingin namin dahil kami, hindi namin kikitain yung ganyang kalaking pera. Sa inyo, barya lang ang tingin nyo dyan. Ganyan po kalantad na. Dito sa gobyerno na to, walang hiya-hiya. Yun pong matyaga na nagkakalkal ng mga baho nila, siya pa po ang aakusahan.
Imagine, no? Ano po ang pinoproblema nila kay Leandro? Nakipag-agawan ka. Pucha, kahit nga nakawin mo yung files na yan. Ibig sabihin, sa files na yan, makikita kung sino mga magnanakaw. Kahit nga nakawin natin yan para ilantad Mas maganda pa sa tao Ibig nyo sabihin, mas masama yung ginagawa ni Leandro. Ang ginagawa ni Leandro Baldemor. Hindi ba? Bold star pala yun. Ang ginagawa ni Leandro Libiste, ibinubulgar niya yung mga magnanakaw. Masama po ba yun? Minamasama. Sino nang mamasama? Yung mga magnanakaw ang mamasama. Huwag na tayong magbulahan dito. Basang-basa na kayo ng taong bayan. Kaya nga negative 15 kayo. Negative 14 Si Libiste na naglalantad ng mga pagnanakaw ninyo, yun ang makakasuhan. Paano yung mga magnanakaw? Poprotektahan nila yung mga magnanakaw. Hindi po maitatago yung pagnanakaw ninyo. Pati yung mga kakampi nyo dahil may ambisyon. Alam mo, obeyos naman Si Magalong gustong tumakbong senador. Pag hindi siya tumakbong senador, wala namang problema sa atin. Hindi naman tatakbo sa atin yan. Good morning, Sir Bads. Happy New Year po. Yan, thank you very much kay Ma'am. Hindi ko po kilala. Mahirap ng tsumamba. Sa pagbibigay po na 1,600 yen. Yan, maraming salamat sa pakape. Ma'am, thank you very much po. Ma'am Tess. Yan, Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess, sa pakape. Okay. Hindi, Ma'am Tess daw, Ma'am Tess. Thank you po, Ma'am Tess. Marami na kasing hapon na nagbibigay sa atin ng pangkape. Okay. Kung siya man ay ginagawa niya to dahil gusto niyang tumakbo, wala pong problema ron. Basta po ang katotohanan nilalantad, kahit na ano po, tayo po makikinabang dyan sa paglalantad ng katotohanan. Okay. Ito po si Jesus Palsis. Punta na po tayo rito sa mga ibang issue, no? Ito po nakakaawa po si Jesus Palsis. Ay, teka pala muna. No, Sandro Marcos. Sabi mo, sasagutin mo lahat, di ba? Willing kang pumunta sa ICI. Nagpunta po sa ICI. Hindi po mailabas yung pinag-usapan nila na ICI dahil ayaw po pumayag ni Marcos na ilantad sa publiko. Yung pong ganito. Biruin nyo, hindi na live nung tinanong siya, kasi kahiyaan, nagyabang siya na pwede siyang, gusto niyang, wala siyang takot Punta siya ng ICI. Pagdating po sa ICI, hindi raw ilalive. Executive session daw. Di kinantyawan po siya ng mga tao. Sabi po naman niya, ganito po sila maglaro Yang pamilya po na yan, ang galing po nilang laruin yung mga tao. Nung kino-question po siya ng mga reporter, bakit hindi po naka-live yung inyong Paano po namin malalaman yung pinag-usapan nyo na ICI? Ang sagot po ni Sandro Marcos, pwede naman pong ilabas ng ICI yung napag-usapan namin. Depende po sa kanila yan. Kung sa tingin nila yung pinag-usapan namin hindi makaka-apekto sa kanila. O di ba ang ganda ng sinabi? Akala naman ng mga uto-utong reporter. Ang kahulugan ni Marcos, ni Sandro Marcos, nung sinabi niya na bahala na yung ICI, humiling lang sila sa ICI, bibigyan sila ng kopya. Puntahan ngayon sa ICI. Sabi po ni Sandro Marcos, pwede na raw po nyong ilantad. Kailan nyo po ilalantad yung interview nyo sa kanya?
Aba, wala po siyang written consent. Pag wala pong written consent, hindi po namin basta pwedeng ilabas. O, kita nyo na? Ganyan po sila. Like father, like son. Linlangan po ang labanan. Imagine niyo yun, sabihin mo na hiling na lang sila sa ICI kung gustong ilabas. Yung pala, hindi mo pala sila binibigyan ng authority para ilabas. Alam na natin ngayon kung bakit. Ayan, si Ma'am Tess Uroka. Correct. Mambubudol din. Okay. Ito po, bilib na bilib po yung mga tao kay, hindi pala mga tao, si Jesus Palsis, bilib na bilib kay, kay Claire Castro. Sabi po niya, Pers Yusek Claire Castro called Sara Duterte's whiny face in an interview as Chucky Face. Now she calls Congressman Leandro Lebiste's alleged Cabral files as the Lebiste files. Claire Castro is gift that just keep giving. Taba ng utak kaya umiiyak na mga DDS. Alam mo, pare-pare. Umiiyak kami dahil tinawag na Chucky. Umiiyak kami dahil ang tawag nyo sa Cabral files ay Lebiste files. Tapos, mataba na utak. Yan yung mataba ang utak. Umiiyak kami dahil sa ganyan. Tignan nyo yung resulta ng survey. May epekto ba sa tao yung mga tsaki-tsaki na yan? At saka kung ano-ano mga pinagsabi? Ang epekto po niyan, -15 sa trust rating si BBM, -14 sa approval rating. Yan ang epekto ni Auntie Claire. Naintindihan mo, Jesus Palsis? O ikaw, malamang malaki bayad sa'yo. Araw-araw, mayat-maya ka nagpo-post ngayon. Alam mo, wag nyo kaming bulahin. Kung kayo ay vlogger sa YouTube, yan, pwede namin masabi, kumikita yan sa YouTube. Pero wag nyo sabihin na kumikita kayo sa kapopost mo sa X. Walang kita sa X. Jesus Palsis. Wala rin kita dyan gaano sa unless na milyon-milyon yung views mo. Katulad ni Rowena Guanzon. Wala rin kita sa Facebook. Kung hindi rin lang milyon-milyon ang mga nanonood o nagkiklik sa mga pinopost mo sa Facebook. Sa X, 0. Sabihin mo wala nagbabayad sa'yo. Napakatyaga mo naman. Kada minuto meron kang post. Tapos sabihin mo wala nagbabayad sa'yo. Utot mo. Kami, hindi kami kumikita sa Facebook, sa X, sa TikTok. Sa YouTube kami. Yan yung problema sa inyo. Halatang halata. Yung attorney ka. Araw, maya ka nagpo-post, tas sasabihin nyo. Okay. Ito po ang mga sinasabi ng kinabibiliban ni Jesus Palsis. Ito ang sabi ni Claire Castro. Mulat na ang mga mata ng taong bayan kung sino ba talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa kanila. Correct na correct ka dyan. Ang gustong sabihin ni Claire Castro, mulat na raw tayo na ang tunay na nagtatrabaho si BBM. Opo, mulat na yung mga tao sa sinasabi mong tunay na nagtatrabaho. Kahit na anong salita mo, masipag, magaling na Pangulo, pinakamagaling na. Alam niyo, Mr. President, nakakaawa po kayo. Nilantad na ni Lebiste yan eh. Bawat congressman may 10 hanggang 100 na mga trolls, bayaran. Pinapasweldo po, hindi po ng congressman, yung mga trolls po na bumabatikos po sa mga
sa mga oposisyon. Yung tunay na oposisyon, ha? Ang mga trolls po na bumabatikos po sa mga Duterte. Ang mga trolls po na bumabatikos sa mga pro-Duterte. Binabayaran po ng taong bayan. Taong bayan po nagpapasweldo sa kanila. Putya ngayon, dati nagtataka tayo, dami naman perang pasweldo sa mga to. Yung pala sa atin din galing yung pasweldo dyan sa mga yan. Wala pa rin talab. Bakit? Ini-echo lang naman nila eh. Yan ang pinakamali yung diskarte. Kaya pare-pareho lang na sinasabi. Ano ang mga dialogue nila? Kahit na anong gawin nyo, presidente pa rin bukas si BBM. Kahit na anong gawin nyo, nakakulong pa rin si Tatay Digong. Yun lang. Masaya na sila nun. Walang maipagmalaking proyekto. Ulitin ko, walang maipagmalaking proyekto. Pero masaya pa rin dahil presidente pa rin. Sa kanila, survival, yun na yun eh. Makasurvive lang si BBM, yun na yun. Okay. Tama ka naman, Claire Castro. Mulat na ang mata ng taong bayan. Kaya nga negative 15 at negative 14 si BBM. Okay. Ito po pati po tong si Big Boy Drilon. Ha? Nakikisama. Ito po mga hindi na po makatiis. Hindi na po nila matiis. Ito pong ginagawa nito ng Pers family, no? Wag muna yan si Drilon. Para isahan na lang po si Claire muna, si Claire Castro muna. Tingnan po niyo kung paano po nila nilalaro yung Cabral Files. Sabi ni Attorney Claire Castro, nasa kamay na po ng Office of the Ombudsman ang pag-authenticate ng Libiste Files. Marami ng version ang lumalabas at hindi sila magkakatugma. Ang mga kwentong walang pinaghahawakan na matibay na ebidensya ay mananatiling isang haka-haka lamang. Okay. Maraming lumalabas daw na iba't ibang version. Baka kayo din na naglalabas ng iba't ibang version. Saan ba lumalabas yan? Sa mga medyang kontrolado nyo? Ha? Saan lumalabas yung sinasabi nyong iba't ibang version ng Cabral Files? Sino naglalabas niyan? Madali lang naman tukuyin yan. Sa totoo lang po, nasa inyo po, ang dami nyo pong kwarta. No? May intelligence pan kayo. Kung totoong may nagpapalabas ng iba't iba, madali lang naman tukuyin kung sino yung nagpapalabas na yan. Di po ba? Pwede nyong kasuhan yan. Fake news. May mga pwedeng, gobyerno kayo, hindi nyo parang sinasabi na, helpless kami. Ang dami-daming ang dami-dami ng version ng Libiste Files. Libiste Files na ang tawag niya. No? Ayan, kaya bilib na bilib sa kanya si Jesus Palsis eh. Tinawag niyang Libiste Files yung Cabral Files. Ang galing niya. Auntie Claire, totoo naman, marami nang lumalabas na files. Pero katiwa-tiwala ba yung mga yan? Ha? Sino-sino ba yung mga naglabas? Hindi po pwede. Matagal na po yan. Na marami naglalabas ng kung ano-ano. Pero si Libiste po, congressman, pinagtitiwalaan ng mga tao, batang promil. Pag naglabas si Libiste, pinaniniwalaan. Kayo, pag naglabas kayo ng kahit na anong salita, wala na po yan. Sanay na kami sa pambubudol nyo. Hindi na kayo pinaniniwalaan. Negative 15 nga eh. Negative 14 nga eh. Sasabihin mo, may nagtitiwala pa sa inyo. Sa madaling salita, si Leandro Libiste, congressman ng Batangas, pinaniniwalaan ng tao
lahat ng sinasabi niya. Hindi naman lahat ng tao. 95%. Kasi yung 5%, kayo yan. Naniniwala sa pantasya yung 5%. Pero 95% naniniwala dyan kay Libiste. Oh. Nalilito na pala yung mga tao, sabi mo. Anong dapat nyong gawin? Ilabas nyo yung tunay na Cabral files. Hawak nyo yan eh. Malacanang sila Badong. Bakit mo ipapalabas sa kanya? Hindi ba nila under ang DPWH? Ibang ahensya ba yung DPWH? Labas ba siya sa Malacanang? Direkta under ng Malacanang ang DPWH. Kaya nga takantaka ako sa gobyernong to eh. Inaakusahan niya yung sarili niya na punong-puno ng katiwalian. Eh pwede mo namang itama eh. Under mo lahat yan eh. Ano pagkakaiba po? Bakit hindi nyo po ilabas yung Cabral files? Ano ang tinatago ninyo? O eto po, sasagutin po ni Drilon. Kasi si Drilon po ang pinakamatalinong dilawan. Hindi po si Dilima, lalong hindi si Ontiveros. Lalong hindi si Kiko, lalong hindi si Bam, at lalong hindi po si Shell Jokno. Isa lang po, ang tanging pwede nating isagot, bakit po hindi nyo nilalabas yung Cabral files? Hindi po ba? Bakit ayaw nyong ilabas yung Cabral files? Ito po ang sagot ni Drilon. Ang dahilan ayaw nila ilabas ang listahan dahil sangkot ang palasyo. Kita nyo ha? Ito po pinaka-logical na paliwanag ng isang dilawan. Kasi tayo outright eh. Tinatago nila. Dahil sila po ay sangkot. Tama po. Wag na tayo kasi alam na ng mga Duterte yan bakit nyo tinatago eh. Sa mga dilawan na po, yung pinakamatalinong dilawan na si Drilon, ang dahilan nila, ayaw nilang ilabas ang listahan dahil sangkot ang palasyo. Bakit po nasabi ni Drilon? Kapag nakita mo ang pangalan ng First Lady sa 100 million project sa DPWH, kailangan na magtanong, bawal ito, mali ito, at malinaw na may katiwalaang pinoprotektahan. Talagang talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. Oh, alam nyo na po, bakit itinatago yung Cabral files? Kasi involved ang palasyo, sangkot ang palasyo sa katiwalian. Hindi po kami nagsabi niyan. Wala po kung sasabihin, ayon sa aking bubwit. Wala po. Si Drilon ang bubwit ko. Lantad na lantad sinabi ni Drilon. No? Sangkot kayo. 100 million First Lady. Anong kinalaman ng First Lady sa pamumuno? Sangkot kayo. Billion. ES. SAP. Special. Ano ba yung SAP? Special Assistant to the President. Oh. ES. Executive Secretary. Billion. Nakakare off sa kanila. 100 million nakakare off sa First Lady. Kaya tinatago. Simple lang. Nasaan na ngayon? Baka pati si Vince Dizon, tinatago nyo na. Hindi na nagpapakita. Ganun na lang. Maraming alam si Saldico. Hinayaan nilang lumabas. Medical issues. Lumabas si Saldico, hindi na nakabalik. Nung una, pinagtatanggol nila. Pero nung nalaman ni Saldico na siya na didiin, siya na yung gustong idiin na mastermind, kumanta si Saldico. Ngayon, pati yung paghanap kay Saldico, tigil na rin. Dati, alam na nila kung saan. Alam nila kung saan pupunta. Kayang-kaya nilang matrace.
Hindi nila mahuli-huli si Saldico. Marami pang ikakanta pag nahuli. Si Bunuan, medical emergency rin. Hanggang ngayon, hindi bumabalik si Bunuan. Si Cabral, tigok na. Lahat ng mga maraming alam. Ngayon, marami nang alam masyado si Vince Dizon. Nasaan na si Vince Dizon? Panay pagtatago, panay pagtatakip. Alam niyo po, natatandaan ko, yung halos lahat ng mga congressman, halos lahat ng dilawan kakamping, halos lahat ng kakampi ni BBM, sinasabi nila, bakit ba ayaw magpaliwanag ni BP Sara? Bakit ba ayaw niyang ilabas kung saan ginastos yung confidential fund? Confidential po yun, hindi po pwedeng ilantad. Kasi pag nilantad mo yan, di ba? Ginamit po yan laban sa kaaway ng pamahalaan. Ngayon ang tanong, confidential ba yung Cabral files? Ibig sabihin, lihim po ba yung pinagdalhan ng pondo ng Pilipinas? Hindi po yan confidential. Hindi po yan dapat nililihim. Bakit ayaw po ninyong ilabas yung Cabral files? Eh di tama si Drilon. Kaya ayaw ninyong ilabas. Actually, hindi po namin kinikredit si Drilon na siya lang ang nakaalam. Hindi po. Matagal na namin sinasabi yan eh. Wala naman, hindi nyo naman kami paniniwalaan. Lalo na yung mga dilawan. Ngayon, baka pag si Drilon na nagsabi, paniwalaan nyo. Kaya lang ang problema sa dilawan, pro-BBM na sila eh. Maghintay po tayo. Talaga pong aatakihin at aatakihin kayo. Lalo na po, ano po ang nakakasakit sa kanila? Putya, nakita po nila. Oh. Mindanao, 96% approval rating, trust rating. Kay BP Sara, 96%. Grabe. 8% lang kay BBM. Ibig sabihin, no? Lahat po ng tatakbong senador under po ni BBM, under po ng administrasyon, masisiro po kayo sa Mindanao. Thank you very much. Marami akong friends Ilocano, di naniniwala na si Cabral yung dead. Thank you very much, Ryan Locte, sa pagbibigay sa atin ng $279. How convenient para sa kanila na patahimikin. Ano man ang dahilan. Matigok man. Kaya ganun na lang kung atakihin ngayon eh. Nagbabagsakan na yung mga magna. Sabihin nyo ng anti-Pilipino. Pero sa tindi po ng ginawa ninyo kay Tatay Digong, magdidiwang talaga kami. Yan talaga yung karma na tinatawag. Ang karma po, hindi agad-agad. Gumawa ka ng kasalanan ngayon, agad-agad may parusa ka. Ano lang po yun? Sa mga snatcher, sa mga, yung mga nagnanakaw sa mga department store, yun lang po yung instant justice. Huli ka eh. Mga nang uumit sa mga department store, supermarket, yan. Anong tawag nga doon? Shoplifter. Snatcher. Ang dami pong mga katanungan eh. Bakit tahimik si E.S. Bersamin at saka si Pangandaman? Bakit kayo nananahimik? Bakit kayo tinanggal? Alam niyo po, yan po ang katotohanan ng buhay natin. Lantad na lantad ang nakawan. Walang napaparusahan. Bakit? Bakit?
ikakanta sila eh. Ano kami lang? Congratulations po sa kaibigan natin kay Casimero. Nagpakitang gilas na naman. Bakit ayaw ninyong ilantad? Yung confidential fund ni BP Sara, gustong-gusto nyong ilantad. Ito po, hindi confidential to. Dapat alam ng tao kung sino yung mga nag-request kay Cabral na pasukan sila ng budget. Nakonsensya na. Sana dalawa lang po. Sana po maganap talaga, no? New Year's wish. Hindi po resolution, wish. New Year's wish ko po talaga. Matupad sana yung birthday wish ni Cara David, mamatay na lahat ng kurakot. At ikalawa po, sana po may ma-overdose. Sana po may ma-overdose. Teka lang, pasadahan ko lang to, baka may nakalimutan pa tayo. May inaasahan pa ba kayong makukulong na malalaking isda? Malabo. Hindi po ba? Pag may pinakulong silang malaking isda, idadamay sila tsak eh. Ano yan? Kami lang? Sabi siguro ng malalaking isda. Ano yan? Kami lang? Utot nyo. Damay-damay na tayo.